Mga kababayan, tuluyan na nga pong naging bagyo ang binabantayan nating low pressure area na ikatlong bagyo ngayong buwan at ika-22 ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, bagamat hindi inaasahang lalakas pa ang bagyo, kailangan pa rin maging alerto sa matinding pag-ulan, lalo na't may banta pa rin ng shear line. Ang mga yan alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang hapon, Ma'am Naomi at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Kasalukuyan nga si Verbena ay pinapanatili ang kanyang lakas at ngayon papalapit na nga dito sa may Caraga region. At huli ngayang namataan sa layong 205 kilometers silangan, katimugang silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. May taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso pa na umaabot hanggang 55 kilometers per hour. Patuloy nga ang kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Yung radius nga na malalakas na hangin nito maabot ng 200 kilometers mula sa sentro. At base nga sa nakikita nating senaryo ay maaari na itong maglandfall dito sa may area ng Caraga region ngayong hapon o mamayang gabi at inaasahan nga na tutumbukin ito ang kapuluan ng Visayas na kung saan maaari itong direktang dumaan dito sa may southern Leyte, northern parts ng Bohol o di kaya naman sa northern to central parts ng Cebu, northern parts ng Occidental Mindoro Oriental o Negros Occidental, Negros Oriental, southern parts ng Panay Island at dadaan nga ito or makakatagos na sa may Sulusi Miyerkules ng umaga at inaasahan nga na maaari pang dumaan yan dito sa may northern parts ng Palawan bago tuluyang makarating ng West Philippine Sea. At inaasahan na pagdating ito sa West Philippine Sea ng Miyerkules ng umaga ay mas lalo pa itong lalakas. Maaari nga umabot ng tropical storm category bago tuluyang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ng Huwebes naman ng madaling araw. Kaya naman, sa nakikita nating senaryo ay nagtaas tayo ng wind signal number 1 dito sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan including Calamian, Cuyo, Cagayancillo Islands at mainland Masbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, Camiguin at eastern portion ng Misamis Oriental. Patuloy po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan dahil sa peligrong dala ng mga malalakas na mga paghangin at dahil nga sa patuloy nga na pagbugso ng Northeast Monsoon at yung mga extent na inaabot nga nitong si Bagyong Verbena, ang malaking bahagi po ng ating bansa ay makaranas din ng mga malakas na paghangin. Kaya yung mag-ingat po, hindi lamang yung mga areas under wind signal kundi halos po dito sa loob ng ating bansa. Samantala, inaasahan nga din po natin na in terms naman ng mga malalakas na mga pag-ulan, ngayong araw asahan na agad na malaking bahagi ng Visayas, maging ang silangang bahagi nga ng Luzon, Bicol region, kasama dyan, maging Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, hanggang dito nga sa may Caraga region at northern parts ng Mindanao ay merong mga significant na mga pag-ulan na aabot ng more than 15 millimeters. Kaya mag-iingat po yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng mga malalakas mga pag-ulan tulad nga ng pagbaha at pagguho ng lupa at inaasahan nga bukas ay maaaring mas dumami pa nga yung mga areas na makararanas ng mga malalakas mga pag-ulan. Maging sa northern Luzon na kung saan nga direktang naapektuhan ng shear line, asahan ang pagdami o paglakas pa ng mga pag-ulan. At inaasahan naman ng Miyerkules na kung saan nandito na nga itong si Bagyong Verbena sa may West Philippine Sea ay dito na nga lamang sa may northern Luzon, maging Palawan at Occidental Mindoro ay ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan. At in terms naman ng gale warning, nakataas pa rin yan sa northern seaboards ng northern Luzon. Kaya naabisuhan po natin, lalong-lalo na nga
yung maliliit na sasakyang pandagat ay pagpaliban muna ang paglalayag dahil sa peligrong dala ng matataas na mga pag-alon. Sa nakita po natin ay possibly ay maaari pa rin mag-deviate itong track nga ng bagyo ngayon sa mga susunod na oras. Pero kung mangyari man yun, maaaring bahagyang bumaba siya dito sa may Caraga region o di kaya naman bahagyang tumaas pero nandito lamang sa may parte ng southern parts ng eastern Samar. Inaasahan natin na yung epekto ng shear line ay magpapatuloy siya hanggang dito sa simula sa may Cagayan, pababa hanggang sa Bicol region ng Miyerkules. Ngunit habang papalayo na nga itong si Bagyong Verbena, maaaring mag-recede na o umurong na nga itong shear line dito na nga lamang sa may Aurora at Quezon starting ng Thursday up until Friday. So patuloy pa rin nga yung shear line natin for the next 5 days. Sa dami naman ng mga pag-ulan sa ngayon, nakikita natin na maaari ang umabot 100 to 200 millimeters. Yung malaking bahagi po yan ng Visayas at maging dito sa may Occidental Mindoro at eastern parts ng Caraga kasama ang Agusan del Norte, Surigao del Sur at dito sa may Dinagat Islands. So, ibig sabihin po na nung ganitong daming mga pag-ulan, maaaring magdulot na ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kahit sa mga areas na merong moderate susceptibility sa flooding and landslides. So may pinapakita po yung ating tropical cyclone threat potential na isang posibleng LPA na sa ngayon ay mababa pa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ang time frame nan possibly by weekend up until next week. So ito yung babantayan natin kung mag-manifest siya sa ating mga satellite monitoring tools. Base naman po sa ating dam updates, narito ang latest. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla nag-uulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla.